Hi guys! Magluluto nga pala ako ngayong araw ng ginisang munggo na may dahon ng sili at dahon ng ampalaya. So ayan, bago nga pala tayo magluto, namitas na muna pala dito si mama ng mga murang dahon ng ampalaya. Kasi guys, ipangahalo natin ito sa ginisang munggo. Grabe, parang kailan lang dinadamuhan ko lang mga ito tapos ngayon, napapakinabangan na talaga. Ang bilis lang, 'di ba? At alam nyo ba guys, napitas na nga rin pala namin yung mga dating bunga dito ng ampalaya. At ang iba doon, ipinabaon na namin sa school. Pero as you can see guys, meron pa rin talaga natitira dito, no? Bay, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. By the way, hindi lang pala dahon ng ampalaya ang ihalo natin dito guys. Meron din tayong dahon na sili para mas healthy. Ako lang bang naniniwala na kapag healthy ang kinakain mo araw-araw, magiging healthy din na magiging pananaw mo sa buhay? Oo, kasi magiging healthy ang brain mo eh. Parang katulad lang din siya guys na pagbabasa natin ng mga God's words or words of wisdom everyday. Diba? The more na pinapakain natin ang ating mga utak ng mga God's words, nagiging healthy din yung pananaw natin sa buhay, diba? Na mas nagiging madala na lang sa atin na tingnan ng isang bagay as a positive, na may dahilan kung bakit kailangan na mangyari ang isang bagay. Kasi 'di ba, God's words will guide us in everything that we do. So, nagiging positive din yung nagiging views and mindset natin sa buhay. So, kung healthy yung kinakain natin, hindi lang body yung magiging healthy sa atin, no? Pati na rin yung ating utak at ang ating pananaw sa buhay. Ay, sorry. Ang dami na naman niyang sinasabi. So, by the way guys, ito pala sinalang ko na dito yung maputi naming kawali, no? Dito sa naglalakasan naming apoy. At pinainit ko lang yan siya guys para makapaggisa na ako ng bawang tsaka sibuyas. Yun palang munggo na lulutuin ko guys ay inalaga ko na muna bago ko igisa. So, yun guys, huwag na natin patagalin, no? Lutuin na natin ito. Naglagay lang pala ako dyan ng mantika, kaunti lang naman. Tapos, after that, unahin natin gisa yung bawang. Abay, parang natuto na talaga siya. Dati kasi pinagsasabay ko yan igisa eh. Tapos kapag medyo brown na yung bawang guys, isunod na natin yung sibuyas. Tapos halo-haluin hanggang sa mahilo sila. At pagkatapos natin igisa ang bawang at sibuyas, isunod na natin ang nilaga nating munggo. Tapos kailangan natin mag-add ng tubig kasi hindi enough yung sabaw ng munggo guys. Sana ganun kadali no, kapag hindi ka pa enough, kailangan mo lang mag-add ng something sa buhay mo. What is that something? At nang mai-add na sa buhay ko para maging enough naman, diba? Charis! Then after natin mag-emote guys, mag-add ng tubig, timplahan lang natin yan. Maglagay lang tayo dyan ng ginisa mix, then asin. As in? Yes, asin. Then, pamintang durog-durog. Ay, hindi ko pala nasabi sa inyo guys kanina, no? Maglalagay pala tayo ng sotanghon, kaya kailangan nating mag-add ng tubig kasi mag-e-expand kasi guys yung sotanghon kasi hinihigop niya yung tubig. Yung sabaw. Dalawa lang yung nilagay ko guys. Sapat na yan, no? Sana all sapat. Then, halo-haluin at takpan hanggang sa maluto ang sotanghon. So, habang tayo nga ay naghihintay sa kanyang pagbalik, na maluto ang sotanghon, hugasan na muna natin itong mga dahon ng sili at dahon ng ampalaya. Ay, wait. Shoutout nga pala kay Babaeng Bukids Vlog and kay Sir Pascual Fantevilla. Thank you po sa panunood palagi ng aking mga vlog. By the way, si Babaeng Bukid Vlog guys is my cousin po na very pretty. Do follow her vlog guys. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Wow, nakisabay pa yung butiki. So, ayan guys, sinugasan ko lang dyan yung mga dahon ng sili at dahon ng ampalayain siya. Abay, kanina lang hinihintay mo pang bumalik. Ngayon, pinalaya mo na. Nagsisisi ka na ba agad? Ano, magluluto ka ba o mag-e-emote? So, ayan guys, tapos na natin hugasan. Ngayon, check naman natin kung luto na ba ang sotanghon. Wait lang, mainit. At sa aking palagay guys, hindi pa nga luto ang sotanghon, kaya kailangan ko ulit mag-add ng 2 baso ng tubig. At syempre, kailangan ulit nating haluin at takpan ulit natin guys. And after million years of waiting, ayan, tikman na muna natin kung okay na ba ang lasa, no? Okay. So, ayan guys, okay na sa akin yung ganong lasa, pero hindi okay para sa mga kasama ko dito sa bahay. Sa akin kasi guys, kahit walang lasa yan, abay okay lang. Pero kapag sa family ko na, abay hindi na pwede yan. Kaya, need ko talagang ayusin yung lasa, no? Kung ayaw mo mapalayas dito sa bahay. Charis! Ayan, hinalo niya na naman. Hilong-hilo na siguro yung mga munggo kakahalo ko, no? By the way, kapag ganito na pala ang itsura ng sotanghon guys, kapag malambot or luto na, it's time to put the dahons. Pagkaraming dahon yan
Sabay ko na palang inilagay ang dahon ng sili at ampalaya guys. Same lang din naman yan sila para sabay din silang maluluto. And after natin ilagay lahat ng dahon guys, haluin lang natin yan ng konti at takpan ulit. And after a million years of waiting, ayan, luto na ang ating ginisang munggo with dahon ng sili at ampalaya. And of course, with sotanghon. So, ayan guys, gumawa lang ako dyan ng kanin tsaka ng ulam. Abay, sa sobrang tagal ko magluto, nagugutom na talaga ako. So, tara, kumuha na rin kayo ng inyong mga kanin at sabayan nyo akong kumain. Siyempre, magluto din kayo ng ulam nyo, no? So, ayun na lamang guys for today's video. Bye-bye and thank you for watching. Please don't forget to like, follow, and share.